Maligayang pagbabalik, Hari. 5 taon ng manugang. Sa wakas, para sa babae ko, may nagawa na ako. Bumangon ka na. Diyos ko. Ang iyong kasalan, nakaayos na ang lahat. Sa aking nalan, ang malaking pamilya ng Yun City, nagpadala ng mga imbitasyon. Inaanyayahang dumalo, ang aking ipinagpalibang kasalan. Espesyal na imbitasyon mula kay Chingshi, medyo nahuli ang pagpapadala. Diyos ko, nangungunang kwintas na brilyante sa mundo, dinala na. Nagtiis ng 5 taon, sa wakas, dumating na ang araw. Malugod na pagsalubong kay Hari. Gusto ko ang iyong pangakit. Umupo ka na, gumalaw ka mag-isa. Ako, unang beses ko na ito. O hindi kaya. Turuan mo naman ako. CJ. Ginoong kong. May tao dito. Baka hindi yung talunan mo, ang kasintahan mo nandito na. Tamang-tama. Ipakita mo sa kanya ang lakas mo sa kama. Ang sama mo talaga. Nakita ng mga tao, ito ang tunay na kasiyahan. Kingsley, ikaw. Hindi ka maghihintay hanggang matapos ko kay Jiko. Pasok ka ulit. Hay, nakakatuwa. Hindi ba siya ang manugang ng pamilyang Kin? Ang iyong asawa, napakasarap niya. Dahil nahuli mo ako, sige, hindi na ako maglilihim. Ako ngayon, ay tao na ni Jikong. Bakit? Bakit? Ano sa tingin mo? Ano ang ibinigay mo sa akin sa 5 taon? Kung hindi sa utos ng matanda, hahayaan ba kita? Oo, ang kwintas na binili ni Kuya Kong. 1,000,000. Hindi mo mabibili sa buong buhay mo. Paano mo nasabi yan sa sarili mong asawa? Bumili rin siya ng kwintas, di ba? Ibalik ang puso ng dagat. Tingnan natin. Baka nagkakahalaga ng daan-daang yuan. Kuya Kong, dahan-dahan lang. Kanina lang, unang beses niyang ginawa, masakit. Unang beses. 5 taon na ang nakalipas, hindi ka ganoon. Ang pagtulong mo ba ang una mong Nag-alay ng sarili para tulungan ka. Karapat-dapat ka ba? Batang Ben, pagkatapos ng kasal at paglalaro ninyo, maglaro tayo ulit. Gayunpaman. Talagang kaakit-akit ang iyong asawa, talagang mamasa-masa. Sinabi mo yan, ang tumulong sa akin 5 taon na ang nakalipas ay hindi ikaw. Isang aso, nararapat lang na tulungan ko. Ang nagligtas sa akin, hindi si Kingsley. Sino nga kaya siya? Sige na, mahal na Ginoong Ben, ang saya ngayong araw. Mauuna na ako. Kiao Jiang. Ang nagligtas sa akin, hindi si Kingsley. Sino nga kaya siya? Diyos ko. Tungkol saan? Diyos ko, nalaman ko lang, nilason at sinabing may sala ang kasabuat mo noon. Nailigtas ang buhay mo 5 taon nakalipas, at ang babaeng nakarelasyon mo, hindi si Chinshi. Alam kong hindi ikaw. Paanong nagawa mo iyan? Sumasamo ako sa Diyos, agad na sirain ng mga tauhan ang pamilyang Chin. Hindi na kailangan. Sabihin mo sa akin ang alam mo. Ang matandang Chin na iyon, kumilos ng maayos. Matagal na niyang alam iyan. Hindi ka isang gamit na nasa sari, kaya nagtipon sila. Nilinlang ka na makipag-engage kay Chinshi. Ngunit sa mga nakaraang taon, palagi mong itinatago ang iyong lakas. Kaya't hindi mo sinisiyasat ng maigi ang bat. Kung gayon, ikaw. Sino ka? Anak sa labas ng matandang Chin. Anak na babae ni Chin Cheren. Chin Si. Hindi ko akalain na ikaw pala. Ayos ka lang ba? Gumising ka na. Limang taon na ang nakalipas. Siya ang nagligtas sa iyo, at dahil sa droga, nagkaroon ng relasyon sa iyo, nabuntis bago ikasal. Hindi niya pinansin ang pagtutol ng pamilya, iginigiit na isilang ang anak. Lagi siyang inaapi ng pamilyang Chin. Narinig ko na ngayong araw. Ang pamilyang Chin ay kailangan pang magpulong muli. Pinilit siyang ipagbili ang sarili para sa kapakinabangan ng pamilya. Ang pamilyang Qin, nalinlang ako ng 5 taon, bahala na. Ngayon, paano ka nang ahas mang api ng babae ko? Naghahanap ka ng kamatayan.
Sa kapangyarihan ng utos ng hari, mga nasasakupan. Hindi na kailangan. Ako ang bahala. Biglang dumating ang hari. Libo-libong tagayon ang dumalaw. Nakakalungkot nga. Ang pamilya Qin ay walang imbitasyon. Gayunman, nangako ang pamilyang Wang ng kopya. Ang kondisyon ay napakadali. Si Qin Shi ay pupunta sa Wangs. Kasama ang panganay na Wang Kui, isang gabi lamang. Lolo, kapag nakuha ko ang pwesto, ngunit kailangan mong ibigay. Pagdating ng panahong iyon, mahuhuli ko ang hari. O ayusin ang imbitasyon. Qin Shi, magpanggap ka naman. Qin Shi, sa mga nakalipas na taon, pinahirapan mo ang pamilya Qin. Ngayon, inuutos ng lolo mo. Pumunta sa Wangs, upang tabyusan ang kasalanan. Hindi ko gagawin iyon. Ang saya mo 5 taon nakalipas. Nakilala ang lalaking gubat, nagkaanak ng bastard. Ngayon nagpapaka-inosente ka pa. Ikaw ito. Para sa kapakanan ng pamilya Qin. Dapat mong pahalagahan ito. Ito ang pagtanaw ng utang na loob. Pumunta ka ngayong gabi, huwag mong paintayin si Wang. Ito na ang huling halaga mo, alagaan mo itong mabuti. Hindi ako pupunta. Kung ganoon, gasto sa gamot ng anak mong bastard. Pero wala na ngayon. 15, huwag kang lumabis. Ikaw na kuripot, nang ahas kang itulak ako. Sige na. Qin Shi, kapag naayos mo ang bagay na ito, ituturing ka pa rin Qin ng lolo. Kaya ba nga? Pamilyang Qin. Sino ang nagbigay ng tapang sa inyo? Babaeng ng api sa akin. Lin Yang. Nangangahas ka rin pumarito? Kahit sino. Palayasin siya agad. Teka. Gusto raw hiwalayan ako ni Lin Yang. Sa pagbalik ko ngayon, hindi ito para humingi ng tawad. Aso. Aso ka talaga. Lumuhad ka at humingi ng tawad, patatawarin kita. Ho ho. Gusto mo akong suntukin, subukan mo nga, ikaw na asong ito. Nangangahas ka bang kumagit? Tumayo ka. Pasensya na, huli na ako. Lin Yang. Ikaw. Qin Shi. Pakakasalan mo ba ako? Lin Yang. Ikaw na walang kwenta, naglalandi sa harap ko. Binigyan pa kita ng mukha. Linta kang walang silbi, nang ahas kang nanakit sa akin. Ano sa palagay mo? Lin Yang, loko ka. Paano ka nang ahas manakit sa apo ko? Titingnan kung paano ka lalabas sa pintuang ito. Subukan mo kung kaya mo. Qin Shi. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong magbayad? Lin Yang, tumigil ka sa paggawa ng problema. Lolo. Nangangako ako sa iyo. Makikisama kay Noy Wang. Pakawalan mo lang si Lin Yang, hayaan mo siyang alagaan si Yao Yao. May mukha ka pa? Nagtatakda ka ng kondisyon? Si Lin Yang na ito. Ginulo ang aming pamilyang Qin, nang ahas pang manakit kay si Shi. Paano ko siya pakakawalan? Qin Shi. Anak mong sa labas. Di ba ito ang basurang ito? Ako. May anak na kami. Lin Yang. Tinanggap na kita sa pamilya Qin. Paano mo inabala ang pamilya Qin? Qin Shi. Di ka pa sumama kay Noy Wang? Lolo Qin, nagmamadali mong palipatin si Nong Shai. Natatakot ka bang may mabunya? Lihim na di masasabi. Gagawang salbaha. Nang ahas kang magkagulo dito, wala kang respeto sa akin. Lin Yang. Tumahimik ka na. Magpaumanhin ka kay Lolo. Babae, itinatanggol mo pa ang basurang ito. Nangahas ka. Hoy. Bayaning sumak lolo. Sinabi ko ng basura ito, paano nang ahas pumasok? Para palang protektahan itong babae. Ipares mo sa aso. Walang hanggan. Nakakasuklem. Huwag matakot, Nong Shai. Kasama mo ako. Kumusta, nanay? Nong Shai. Kailangan operahan si Yao Yao ngayon. Hindi sapat ang 1 milyon para sa operasyon. Kailangan ng paalisin si Yao Yao.
Nanay, hahanap ako ng paraan para maipadala. Naku, kailangan mong magmadali. Hindi pa dumarating ang pera. Aalisin ko na. Nawala ang oxygen mask ni Yao Yao. Mag-iisip ako agad ng paraan. Pangako, sumama ka kay Wang muna. Pakisuyo naman, tulungan niyo ang anak ko. Ano ang nangyari sa anak? Huwag mo silang pakiusapan. Ako na ang bahala. Lin Yang, itigil mo na iyan. Lolo, maaari ba akong magsalita? Magandang ideya. Sumama ka kay Wang muna. Pero hindi tatagal ang anak. Wala akong pakialam. Para mabuhay. Baka may paraan pa para hindi siya makikasama. Huwag mong isipin kumuha ng puntos. O kaya naman. Hayaan ang lalaking ito na nais pakasalan ka. Mag-isip ng paraan para sa iyo. Ang totoo, pinipilit kayo ng pamilya nyo. Si Nong Shi ay nagpakasakit upang makipagtulungan sa pamilya Wang. Ako nga po, makinig ka ng mabuti. Pumunta sa Yun City Hospital sa loob ng 1-0 minuto. Iligtas ang aking anak. Mayroon pa. Sa espesyal na imbitasyon, nakaimprenta ang pangalang Qinshai. Mabilis na paghatid. Baliw na talaga ang basura na to. Nagsisimula na siyang magsalita ng walang kwenta. Lin Yang, ang imbitasyon sa kasal ng Panginoon. Hindi ko inaasahan na tatawag ka. Gusto ko sanang ipahatid. Hindi mo pa nauunawaan ang antas nito. TSK, ang manugang ay manugang pa rin. Opo, Lolo. Anong oportunidad ang imbitasyon sa kasal ng Panginoon? Nag-uunahan ang malalaking pamilya para makapasok. Ang pamilya naming Chin ay humingi rin sa pamilya Wang para lang makakuha ng kota. Ikaw pala ang tumawag. Gusto mo pa ipa-deliver sa iba. Sino ka sa tingin mo? Lin Yang, akala ko ay mapagkakatiwalaan ka. Para mapangasiwaan mo si Yao Yao, ipinagkatiwala ko siya sa iyo. Hindi ko inasahan na ganito ka pala. Nong Shai, maniwala ka sa akin. Kahit pa ang sakit ni Yao Yao o ang usapin sa pagdiriwang, kaya kong ayusin lahat. Hindi ito magtatagal. Ang ating tatlo bilang pamilya ay magiging masaya na makidalo sa pagdiriwang. Tanggapin ang yunsit pagpapala mula sa malaking pamilya. Pagdating ng panahon, gagawin kitang hiyas ng Yun City, ang pinakamaliwanag na perlas. Uy, ang tono ng iyong boses. Parang isa kang Diyos. Paano? Matagal na sa aming pamilyang Chin. Akala mo ba ay mahalaga ka? Lin Yang, ang aming pamilyang Chin hindi makakatanggap ng imbitasyon. Ikaw pala ang tumawag. Upang madali mo itong makuha. Bakit ka laging ganyan? Labis akong nadidismaya. Lagi ka nalang nagyayabang. Nasa ospital pa si Yao Yao. Nong Shai, maniwala ka sa akin. Sandali na lang, malapit na tayo. Dapat matapos na ang kalokohan na to. Qinshi, kunin mo ang gamit mo. Naghihintay si Wang sa iyo sa hotel. Ginoong matanda. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Walang kwentang puro yabang lang. Sino man. Basagin ang mga binti niya. Dumating ang imbitasyon ng Diyos. Diyos. Utos ng hari. Imbitasyon ng pamilyang Qin dumating. Formal na pagtanggap. Alam ko na. Ang manugang ko, siya ay dragon at phoenix sa tao. Asawa ko, ganito ka kalakas. Mahal na mahal kita. Ikaw talaga, maaaring tanggapin ang imbitasyon. Pamilyang Qin, hindi pa natatanggap ang utos. Oy, oo. Mga respetadong bisita, maghintay sandali. Qinshi, bakit ka nakatayo lang? Kunin mo na. Sige. Ang imbitasyong ito, hindi para sa'yo. Asawa ko, patawarin mo ako. Nagloko ka noong 5 taon na. Pinatawad na kita. Akyat na lang mamaya. Pwede ka nang umakyat. Umalis ka na. Bunso Shi, nagkamali si Lolo noon. Ang sakit ng bata, agad namin itong gagalingin. Bunso Xi, kunin mo agad ang imbitasyon. Hay. Sa imbitasyon, dahil nakasulat ang pangalang Ena Qinxi. Kaya si Ena Qinxi ang dapat tumanggap. Sandali lang. Ikaw si Baizu. Hindi mo ako kilala. Hindi ko kilala. Walang kwentang nagpapanggap. Akala ko'y may kakayahan ka talaga. Halos malinlang mo na ako. Bunso Shi. Pinaniwalaan mo ang sinabi ng basura na Talagang walang utak. Sige nga, pag-isipan mo, maiintindihan mo, ang imbitasyon ng hari. Paano niya ito matatanggap? ang ibang babae, na naginip ka lang kanina, at nagpapantasya tungkol sa sarili, lumilipad sa sanga, naging phoenix. Hihihi.
Emma Kintz, ayon sa utos ng hari, isang espesyal na paanyaya. Kayo ang pinakamahal na bisita ng hari. Ako po si Baizu, handang maglingkod ng lubos. Kuya Bai. Ang usapin ko sa Diyos. Hihingi ako ng tulong. Haha. Sa lungsod na ito ng yon, walang hindi ko magagawa. Kahit ano pa yan, sabihin mo lang. Pero pagkatapos nito, kung ikaw ay phoenix na mataas lumipad, huwag kalimutan na nandito rin ako. Sige. Kung si Chinchi ay talagang mahalaga sa Diyos, ang pamilya natin ay naging malapit na. Oh, Lolo. Siguradong makakasama ko ang Diyos. Chinchi, napakagaling mo. Ang pamilya nating Chin ay tunay na uunlad. Kung magagawa mo, sa pamamagitan ng Diyos, ay kaaya-aya. Ang ating pamilyang Chin, para lamang sa mga hamak. Hindi ba? Sigurado ba kayo niyan? Maaari kayong maging hari ng listahan. Ako ay hari, isang pangalan lang, ang inanyayahan. Hindi kayo makapantay. Oo. At ikaw din. Ang kaya mo lang ay, malanya na nanliligaw ng lalaki. Huwag mong isipin na kaya mo yan. Sulat ng imbitasyon mula sa hari, hindi ka na makakasama kay Wang. Kabaligtaran pa nga. Ngayon, mas wala ka pa, may puwang para makipagnegosasyon. Kung ayaw mong mapahamak ang iyong anak, umalis ka na ngayon din. Huwag kang maghintay hanggang mawala ng interes si Wang. At sa panahong iyon, ang buhay ng iyong anak ay maayos. Aalis na ako. Sandali lang. Titignan ko kung sino ang pipilit sa kanya. Ang walang muwang. Kahit sino man, H. Basagin ang 2 binti niya. Katapangan. Sino ka? Ako ang hari, pulang phoenix. Boss, ito ay. Ang sulat ng imbitasyon na ito ay walang bisa. Ito ay isang hari, ang imbitasyong ibinigay sa akin mismo. Tapang mo naman. Boss, ito ay. Ang sampal na ito ay paglapastangan sa iyo. Binibining Chinchi, sumainyo nawa ang pabor. Ano? Inanyayahan ako. Paumanhin, hindi ko lang sinabi ng malinaw. Ang hari ay nag-anyaya sa iyo, sa kanyang kasunduan. Hindi ka pupunta. Hindi siya lumalabas. Mga sirang sapatos mo, anong karapatan mo? Kailangan mong maging mas matapang. Ang pamilya Chin ay nawala na noon pa. Kay, ikaw. Chinchi, manahimik ka. Binibining Chinchi. Pakiusap, kailangan kang pumunta. Ang Diyos ay naghihintay lang sa iyo. CJ. Paalam na po ako. Bye Zuo. Apo Shi, sinabi ko na ikaw ang tunay kong apo, maaaring mapapansin ng Diyos. Iyan ay karangalan ng ating pamilya Chin. Anong karapatan mo? Ang mga sirang sapatos mong hindi kailangan. Bakit ka pinapaboran ng Diyos? Tama na, Chinchi. Ikaw. Sinabi ko na, kailangan mo akong paniwalaan. Bye Zuo. Nungsu. Sabi ko naman, totoo kang apo ko. Ako. Palagi kong binabantayan si Nungsu. Hindi mo talaga ako banibigo. Talagang espesyal iyan. Gusto niya ang ganito, babaeng pinaglalaroan ng iba. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ang aking malinis na puting katawan, hindi maitutumbas sa sirang sapatos na ito. Kakayanin mo? Bakit naman hindi? Ang sakit ng anak mo, gusto mo pa bang gamutin? Si Yao Yao. Ako ang sisigat sa gastos. Gayunpaman, kailangang umalis si Lin Yang, ang basurang ito. Ipapadala ko muna ang pera sa nanay mo, Lin Yang. Dahil kay Nungsu. Ito ang iyong binti. Itatago ko muna ito. Ngunit, kailangan mong gawin ito agad. Magpakasal ka kay Chinchi. Lolo, bakit? Hindi ko gagawin. Hello, doktor. Napadala na ang pera. Kailan magagamot ang sakit? Anong pera? Hindi natanggap ang pambayad. Ako. Nasa ospital ang nanay ko. Pagbayarin mo na lang siya. Yeah. Biglang pumanaw ang nanay mo. Inilagay si Yao Yao sa ospital. Magkano ang dapat bayaran? Sabi niya, hindi na niya gagamutin. Ano? Tara, sa ospital. Tigil, Yao Yao, pasensya na. Dumating na si tatay pero huli na. Bakit mo tinanggal ang gi niya? Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Hindi namin gustong tanggalin ang gi. Anak niyo yan. Habang ginagamot sa ospital, hindi kailanman nagbayad. May milyon ng utang. Dahil kayo ang kamag-anak, bayaran niyo na ang gastos. Impossible. Magkasalungat. Bawat buwan, nagbibigay ako sa nanay ko para gamutin si Yao Yao.
Ngunit ang aming ospital, walang gamutan na ibinigay o natanggap. Bayarin, maliban noong siya'y nasa ospital. Pagkatapos, wala na. Ang nanay ko ang nag-alaga kay Yao Yao. Hindi ko inaasahan na para lang maglipat ng pambayad ni Yao Yao. Ang halagang ito, papadalhan ko ito agad. Ngayon, malalang sakit. Tulungan akong ipadala si Yao Yao sa. Pasensya na. Mas mababa sa 3 milyon ang gastos. Hindi makapasok sa... Ngayon, ang deadline, dalhin niyo na ang anak niyo. May 3 pa siyang araw. Gusto kong mas matagal na kasama ka. Sandali lang. Hindi siya makaliligtas. Sinasabi mong mamamatay ang anak kong... Tama. Ang sakit ng anak mong babae, isang sakit na walang lunas, kahit pa walang lunas na sakit. Ang anak kong babae... Kaya ko pa rin siyang iligtas. Kahit sa pinakamagaling na doktor sa bansa, dumating na si A.R. Sanhui, hindi niya kayang gamutin ang sakit niya. Kung ang kanyang guro, si A.R. Huashen ba? Tama, lanan. Si A.R. Huashen ay isang hiwaga tulad ng drago. Panghari lang ang kanyang ginagamot. Sino kayang makakahagilap sa kanya? Akala mo ba hari ka? Kaya ko. Magbayad ka muna ng medical bills. Loko ka. Ma, ang sakit po. Hay, tiis lang. Hindi masakit. Hay, mabait na bata. Kukuha ako ng doktor ngayon di. Sabi ni Ma wala akong tatay. Sabi ni Lola salbaha daw ako. Meron kang tatay. Hindi ako nakarating agad. Pag gumaling ka na, CJ. Dadalhin kita sa amusement park. Ma, siya po ba talaga tatay ko? Bakit ngayon lang siya dumati? Kasalanan ko. Hindi ako nakarating agad. Ma, sobrang sakit po. Aalis ka na ba, tatay? Tumawag lang ako sandali. Kumusta po? Nabalitaan kong umalis ka na sa bundok. Totoo. Dr. Huashen. Kailangan ko po ng tulong ninyo. May pangako kay Bathala na tumulong. Malubha ang anak kong babae. Kailangan naming si A.R. Huashen agad. Diyos ko. May anak ka ng babae? Nasa ang ospital. Pupunta ako. Chunyan Hospital. Ma, ang sakit na po talaga. Parang di ako makahinga. Hay, tiis lang. Maghanap ako ng lunas para sa... Hay, mabait na bata. Papunta na ang doktor. Ma, nakita ko na si tatay. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na ulitin. Pabaya akong ama. Lolo. Tungkol sa anak mong babae, alam ko na ang lahat, kaya kung kunin ng Dean. Talaga po, Lolo. Salamat po sa tulong. Bumalik ka kasama ni Linyang. May sasabihin ako sa kanya. CJ, babalik ako. Ang batang ito ay lubhang mahina. Malapit nang mamatay. Ang patuloy na paggamot, lalong magpapasakit lang sa kanya. Wala na bang ibang paraan? Ang mahal ng gamutan ngayon, at may utang pa kayo sa ospital. Tama na. Hindi na namin kailangan ang gamot mo, ang gastos sa paggamot ng aking anak. Ako ang magbabayad. Tumahimik ka. Sa paggamot wala kang karapatang humatol kay Yao Yao. Dekano, ano man ang kailangang isakripisyo. Inaanyayahan ko kayong lahat. Pagalingin ninyo si Yao Yao. Madaling sabihin. Lolo Kin, sabi ko na sayo. Dr. Divino. Kumusta na, Dr. Divino? Ang sakit ng batang ito, medyo malubha ito. Pangmatagalang paggamot, maling gamot ang ginamit. Hindi nakakagulat na hindi gumaling. Sino ka? Nangangahas kang magtanong sa akin. Isang hamak na Chinong doktor lang. May lisensya ka ba? Kung wala, huwag magsalita ng kalokohan dito. Hoy! Ilang libong taon ng doktor ang matandang ito, ni minsan ay hindi ko narinig yan. Kailangan ng lisensya sa medisina. Wala kang lisensya. Narito ka't nangangahas kang magmayabang. Mga gwardya, ilabas niyo siya ngayon. Sandali. Siya ang Dr. Divino na inanyayahan ko. Maraming taon nang tahimik ang Dr. Divino. Ngayon, sinong nangangahas magpakilala bilang Dr. Divino? Tumigil ka sa paggulo. Bahala na 5 taon mong pinabayaan si Yao Yao. Ngayon kukuha ka pa ng iba. Isang walang lisensyang doktor ang magpapagaling kay Yao Yao. Ito ay kawalan ng pananagutan kay Yao Yao. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan? Ang Dr. Divino ay makapagpapagaling kay Yao Yao. Sayang lang sa oras, wala akong panahon para sa inyo dito. Kung gusto mong magpagamot, kung ayaw, lumabas ka ngayon. Kung ganon, mamayang gabi, pumunta ka sa opisina ko.
Pagpapayo mula sa dalubhasa. Ginangshi, magmadali kang umuwi. Magsisimula na ang pulong ng pamilya. Ngunit si Yao Yao, Nasa ilalim ni Dr. Sun Wei si dekano ang estudyante. Sa buong lungsod ng Iyen, may pinakamataas sa pamantayan sa medisina. Ano pa ang kinakatakutan mo? babalik ako. Uwi na ako. Yao Yao. Ipagkakatiwala kay dekano. Estudyante ni Dr. Divino si dekano. Napakataas ng kanyang kakayahan sa medisina. Yao Yao, uwi muna ang nanay. Aalagaan ka ng tatay. Yaw yaw. Pakiusap. Ang batang ito ay malubha ang sakit. Kailangan ko siyang isama para gamutin. Nandito siya. Hindi ito gagaling. Yaw yaw. Naniniwala ka ba kay ta? Bayaran mo ang gasto sa gamutan. Ganyang ospital na walang etika, dapat ay mawala na. Hintayin mong bumalik ako. Tawagin niyo ang mga alagad ko. Bigyan niyo siya ng leksyon. Isara ang ospital na ito. Tatay, kailan? Makikita ko na si tatay. Malapit na. Makikita mo na si tatay. Hindi natin siya pwedeng hayaan. Ipadala para sa kasal. Dadalhin niya ang kahihiyan sa ating pamilyang Chin. Alam ko, iyon ang dahilan kaya tinawag si Chinshi. Chinshi, maaari kang pumunta kapalit ni Chinshi. Totoo ba yan? Dito ka muna. Kapag komendat ako, saka ka kumilos. Lolo, Chinshi, tutulungan kita. Hilingin sa direktor na gamutin si Yao Yao. Ikaw ba yan? May kapalit din naman. Ibigay mo ang imbitasyon na hawak mo. Ibigay mo ang imbitasyon na hawak mo. Chinshi, sa imbitasyon nakasulat na ang pangalan ko. mula ngayon, ikaw at si Chinshi, ang pangalan ninyong dalawa, pagpapalitan. Ikaw ang pupunta. Magsisilbi lang itong kahihiyan sa pamilyang Chin. Isa pa. Yaw yaw. Ayaw mo sigurong mag-isa. Chinshi, nag-usap na tayo dati. Kailangan mo pa rin pumunta sa pamilyang Wang. Ang panganay na anak ng pamilyang Wang, si Wang Kun, ay lubos ng hindi nasisiyahan. Ngunit nagawa ko na para sa pamilyang Qin. Nakatanggap na ng imbitasyon. Iyon ay kay Chinshi. Makinig ka kay tatay. Ngayon, nangako na ang pamilyang Wang. Basta't pumunta ka. Bibigyan nila ng kota ang pamilyang Qin. Para sa pamilyang Qin, mas mabuti kung pupunta ka. Huwag mong kalimutan, sino ang nagbayad sa gamutan ni Yao Yao? Kahit na gumaling na siya ngayon, ang mga gastusin sa gamutan na kailangang bayaran, malaki pa rin ang kailangan. Kung kaya mong asikasuhin ng pamilyang Wang, si Yao Yao ay pwedeng mapasama sa pamilyang Chin ko. Maaari kong ibigay ang pinakamahusay na gamutan para kay Yao Yao. Ano pa ang iniisip mo? Ayaw ko talagang makialam. Patay na siguro ang anak ko. Pupunta na ako. Tama. Yan na nga. Sasama si tatay sa'yo. Bibilihan kita ng damit. Bibili si tatay. Maganda ba o hindi? Tara na. Tara na. Tatay, mauuna na kami. Hanggat nandito si Yao Yao, Chinshi, ipaubaya mo na sa amin. O matalino nga si Lolo. Bukas, pupunta ka sa kasal ng hari. Ikaw si Chinshi. Hoy, kahit gamitin ang pangalan, medyo naiinis. Pero pasasayahin naman ang hari. At si Qin Shai. Ikaw na walang silbi. Alam mo pa palang bumalik. Tinatanong ko na saan si Qin Shai. Baka naipadala na siya. Nasa kama na ni Wang Kui. Babae siya. Karapat dapat sa kasal ng hari. Ang angka ni Qin. Naalala ko na. Paano? Nais mo pang mag-alsa? Sa buong lungsod ng yon, 5 lang ang may imbitasyon. Paborito tayo ng hari. Magpadala ng imbitasyon. Ngunit ginamit mo ang kota. Para sa isang gabing pagtalikod, may kaunting ganda man. Sayang at nagamit na siya. Ang mga imbitasyong ito, may 10 pwesto, anak niyo po ako, dagdag 1 o 2 kota. Sino ang maglalakas loob? Bigyan kita ng 2. Pagkatapos, dalhin sa kwarto ko. Tay, baka pagkatapos kong maglaro, hindi mo na ako pansin. Kaya pa ang paghuhugas. Maliit na pinuno ng pamilya, si Master Kinpo, ang panloob na ipinadala, hindi kailangan, sa kwarto ko, 18 uri ng sandata. Nandito na ang lahat. Sige na, opo. Bakit ka nakatayo? Umupo ka.
Halika, umupo ka. Huwag kang mag-alala. Kakainin kita, hindi pa ngayon. Sabihin mo pa, hindi mo ako mapapasaya kung ngayon. Kota ng angkan niyong kin. Kailangan pa ba? Nga, dapat sabihin pabor sa'yo. Pag-ibig nga iyan sa unang tingin. Tayong dalawa ngayon, may minamahal na. Wang, pakarespeto sa sarili. Malapit na matapos. Aray! Para makita mo ang bigat. Sumunod ka, inumin mo. Ganito ring mga salita. Huwag mo kong piliting ulitin. Tama. Mahal na Ginoo. Sino ka? Pangahas kang pumasok sa angkan ng Wang. Utos ng hari, bawiin ang karapatan ng angkan Wang sa kasunduan. Anong karapatan mo? Isa kaming dakilang angkan. Kami ay angkan Wang. Bakit bigla? May utos ang hari. Si Wang Kuwi ng angkan Wang ay may masamang asal. Hindi karapat-dapat sa kasunduan. Ikaw ang may gawa nito. Pinahamak mo ang angkan Wang. Ako? Tay, ikaw talaga. Tiyak na malandi ang nagsumbong. Angkan Wang. Ingatan mo ang sarili mo. Binibining Jinsi, umuwi ka na. Bukas huwag kang malate. Jinsi. Ayos lang, Jinsi. Jinsi, makinig ka sa akin. Ipagtatanggol kita. Paano mo ako ipagtatanggol? May masamang asal. Kung hindi alam ng hari, maagang matutulog ako ngayong gabi. Jinsi. Ang totoo ako ay bukas ng gabi, maintindihan mo bukas. Hindi ko maintindihan. Ako'y kamalian mula pa sa pagsila. Kinugkob mo ang aking karangalan. Kinamumuhian ako ng lahat. Kung hindi kay Yaw-Yaw, matagal na sanang ayaw kong Hindi tama yan, Jinsi. Jinsi. Pulang Phoenix. Opo. Angkan Wang. Handog sa langit at lupa. Ikaw talagang babaeng ito. Sinasadya mong sabihin sa hari, nagalit ang hari, kung hindi ay mawawala ang karapatan ng angkanchi. Paano mawawala ang karapatan natin? Angkan Wang ang nagpalit sa hari. Tiyak na wala silang magandang wakas. Ipasa ang utos. Wakasan ang angkan Wang. Pawalan lahat ng pakikipag-ugnayan. Opo. Nawala na ang angkan Wang. Mayroon pang angkan ko. Bakit mahal ng binatang kong? Sirang sapatos mong ito. Ang binatang kumbay may gusto sa babaeng may asawa? Masasabi ko. Mas karapat dapat si Jinsi. Jinsi, sa hinaharap ikaw, dapat sumama sa hari. Huwag makiugnay kay binatang kong. Masyadong malapit ang ugnayan. Totoo naman. Mura para sa iyo. Ikaw ito, huling pagkakataon mo na. Kung mahuli mo si Ginang Kong, masaya silang magkasama. Baka makuha ng angkanchi, ang karapatan. Lolo. Samahan mo si Jinsi pauwi. Huwag mong sirain ito, tay. Ang anak kong babae, gawin mong maayos. Papayagan kitang sumapi sa angkanchi. Isang mabuting ama, susunod ako sa'yo. Aalagaan kita ng buong puso. Ako ay isang walang kwentang ama, hindi ko kayang protektahan ka. Ako ay isang anak sa labas sa angkanchi. Anak sa labas. Maasahan mo ako. Tutubusin ko ang lahat ng ito. Ang pinakamalaking kabiguan mo ay ang pagluwal mo sa akin at ang pagmamalupit mo sa akin, pati kay nanay ko, kahit ang gamutan ni Yaw-Yaw. Wala akong magulang na tulad. Mahanap ko man lang ang ina mo at pauwiin siya. Nongsi. Saan kayo pupunta? Huwag kang makialam. Asawa kita. Paano kita hindi alagaan? Asawa. Kasado na ba tayo? Huwag mong abalahin si Nongsi sa angkan kong. Huwag kang pumunta. Ito ay sarili kong buhay. Huwag kang makisali. Hintayin mo ako sandali. Umalis ka na. Pagbutihin mo na lang ang pag-aalaga kay Yaw-Yaw. Huwag ka nang pupunta. Kung gagawin mo pa ito, tatawagan ko na ang pulis.
Huwag kang aalis, hindi magpapatalo ang angkan ko. Wan Yao Yao. Bahala ka na sa buhay mo. Nongsi, ipinasundo ko na si Yao Yao. Magiging maayos din siya. Ipinagkatiwala mo si Yao Yao. Sa taong walang lisensya sa medisina. Naniniwala ako sa kakayahan niya. Bakit kita paniniwalaan? Bukas. Pagdating ng bukas, malalaman mo. Nongsi, tayo na. Pasyalan natin ang angkan ko. Hinto. Nongsi, 5 taon na ang nakalipas. Ikaw pala ang sumagip sa akin. Mula ngayon, hindi na kita pababayaan. Pagbutihin mo ang pag-aalaga kay Yao Yao. Ang iba pa, huwag mong pakialaman. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Upang makabawi. Anong kaya mong ibayad? Pinapanatag mo ang aking kalooban. Mabibigyan mo ba ako ng tahanan? Maging bukas man. Hayaan mo na. Kung may mangyari kay Yao Yao. Nongsu. Nangangako ako sa'yo. Siguradong okay lang si Yao Yao. Kumusta, nanay? Saan ka nang galing? At ang gastos sa ospital ni Yao Yao. Hoy, Nongsu, bilisan mo tulungan si nanay dahil wala akong magawa. Pwede mo bang tulungan si nanay? Sabihin mo na. Bilisan mo sa clubhouse, tulungan si nanay. Kung hindi ka pa rin darating, papatayin nila ako sa bugbog. Lin Yang, pumunta sa clubhouse. Parating na siya. Napaganda ng anak ko. Hayaan mong bayaran niya utang ko. Katumbas ng 1 buwan. 1 buwan? May utang ka sa akin na 5 milyon. Ano na? Dapat 3 buwan siguro. Sige po. Kahit gaano katagal ang sabi, pakawalan mo lang ako. Kung gano'n, paano kung hindi siya dumating? Ikaw. Kahit ang dating ari-ariya, may bebenta rin. Kaagad. O hindi. Katumbas mo sa 5 buwan. Ibigay mo sa akin ulit. 2 milyon. Talaga kang malupit. Hoy! Pasensya na, si Chinshu lang ang makakapasok. Nongsu, Nongsu, sa wakas dumating ka na. Narito na ang anak ko. Maaari na akong umalis. magsalita muna ng malinaw. Nanay, ano ba talaga ang nangyari? Ako. Ang nanay mo ay nagsugal sa club namin. Nawala ng 5 milyon. Nakakulong ka na sa akin. Nanay, ginamit mo ang pera ni Yao Yao pang sugat. Noong una, katumbas mo sa 3 buwan. Mula sa akin, kumuha ka pa ng 2 milyon. Ako, ngayon, ibenta mo ang sarili mo sa akin. Ano? 5 buwan ay 1 milyon. Napakarami na. Si nanay ay kumukuha ng pera. Wala akong kinalaman dito. Gawin niyo ang gusto niyo. Gawin niyo ang gusto niyo. Nongsu, hindi ka maaaring umalis. Ako ang tunay mong ina. Ikaw, tulungan mo ako. Tunay na nanay magbebenta sa akin. Mapapakinabangan ka pa rin ng iba. Ang ibig kong sabihin, ibenta sila sa kanila, hindi ka nila papatayin. Ano ako sa iyo? Hoy, pinalaki kita ng maraming taon. Babayaran mo utang ko, ayaw mo pa rin. Boss, narito na ang anak ko. Maaari na ba akong umalis? Uy, mabuti. Aalis na ako. Ikaw. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Tigil. At si Nongsu, Huwag kang makialam, layas. kung hindi ka magsabi, huwag mong sabihin hindi kita babalaan. Nasa loob siya ng box. Bayaran mo ang utang ko. Tigil. Su, ayos ka lang ba? Sino ka? Hoy! Tapang mong pasukin ang teritoryo ni Lolo Tigre. Lolo Tiger. Nalagpasan ko na ang kuweba ng dragon at kuweba ng tigre. Wala akong pakialam kung anong Lolo Tigre ka. Lolo Pusa, sa likod ko. Mga tauhan sila ni Hong Seong, si Paizo. Oh. Gumapang ka palabas ngayon. Oh. Ipapatapon kita palabas. Talaga? Sabi mo'y tauhan ka ni Paizo. CJ. Itawag mo siya rito. Uminom ka ng tsa. Lanan, sino ka ba sa tingin mo? Kung iutos ko, tatawag ka. Nag-enjoy ako dito. Sino ang may gustong kumausap sa akin? Nakakadismaya talaga. Dumating na siya. Maupo ka, maupo ka. Ngayon ako, ay bad trip. Kung may utot, ilabas mo. Pasensya na po, sir. Sila ang dalawang gustong makipagkita sa'yo. Chin. Aray. Sorry, Chin.
Nagulat ka na, Binibini, ikaw, ay ang taong nagbenta sa akin, sa ilang araw. Ilang araw mo siyang papayagang maglaro. Maglaro, sabi ko maglaro ka. Naiinis ka ba't patay na? Hindi pa sapat ang bilis, tama? Hindi, siya ang hinirang ng Diyos. Diyos! Paumanhin po, Binibini, paumanhin. Hindi ko talaga alam. Ikaw ay mula sa Diyos, ang tinatawag ng pangalan. Sorry, Chin. Nagulat ka na. Basta, hindi ko na kailangang pirmahan ang kontratang ito. Hindi na kailangan, siguradong hindi gagamitin. Paano ang utang ni nanay ko? Ikaw, Hayes, ang nanay mo, ay may utang sa'yo. Hoy, wala. Tiyak na wala. Tiyak na wala. Maaari na po ba akong umalis? Hoy, CJ, ihahatid kita, hindi na. Ihahatid kita. Sino ka? May karapatan ka bang magsalita? Kung may mangyari sa iyo, ang pamilya mo'y ililibing din. Salamat, magiging matapang ako. Lakad ng matapang. Nongsu. Sinabi ko nang poprotektahan kita. Si Beizu ay hindi dumating at walang nangahas humawak sa'yo. Ngayon, ang hari ang nagligtas sa akin. Sa susunod, pasasalamatan ko siya. Ihahatid na kita. Matutulungan mo ba akong humanap ng isang lugar na mapagrestahan? Kung gayon, pupunta ka sa tinitihan ko. Hindi ka kasama ni Kingxi. Talagang hindi. Tara na. Ang kwarto mo, malinis at maayos naman dito. Sa simula pa lang, hindi ako tipong nag-aanyaya. Ngayong gabi, manatili ka muna rito. Hintayin mo ang bukas. Papatirahin kita sa Yon City, sa pinakamalaking villa. Sino ang gugusto makistay sa iyo? Magandang araw, Miracle. Malala na naman ang lagay ni Yaw Yaw. Hindi lumalala ang kondisyon. Sakit ito ng anak mong babae, medyo mahirap gamutin. Kailangan lang ng gamot Chino, ngunit hindi ito madaling gawin. Anong gamot? Dugong pulang dragon. Walang kapantay na gamot Chino, medyo mahirap itong gawin. Saan meron? Sa pagkakaalam ko. Sa buong Yon City, tanging ang pamilyang Wang lang. Pamilyang Wang? Ang ibig mong sabihin, ang Wang? Opo, dati, ang pamilyang Wang ay bumili ng isang bote ng dugong pulang dragon. Sabi ng pamilyang Wang, bukas, ay iaalay nila ito sa inyo. Ngunit ngayong gabi, kailangan na naman nila agad. Naintindihan ko. Maghahanap ako ng maghahatid sa'yo. Pamilyang Wang. Ang pamilyang Wang ay nagkasala sa hari. Mula ngayon, ang pamilyang Wang ay nasa blacklist ng hari. Mahal na Ginoo, hindi po ba kayo nagkakamali? Ang pamilya Wang namin ay nagkamali lang. Sa taong mahal ng hari, hindi namin nilabag ang hari. Maghintay hanggang bukas. Malalaman ninyo kung nagkasala ba laban sa hari. Ang hari ay basura. Imposible yan, Itay. Siya'y manugang lang. Ang hari ay nagutos. Ibigay ang dugong pulang dragon ng Wang. Anong karapatan mo? Maliban kong aalisin ng hari ang pagkaka-blacklist ng Wang. Sa blacklist, ibalik ang kota sa aming Wang. Kung hindi, ang dugong pulang dragon, hindi ko ito ibibigay kahit masira pa. Nakikipagtawaran ka sa hari. Malaki ang dangal ng pamilyang Wang ni. Diyos ko, huwag umasang makukuha ang dugong pulang dragon. Kung ganoon, ang pamilyang Wang ay maglaho na. O baka naman, gustong takpan ng hari ang langit? Ang mga ebidensyang ito ay sapat na para sa Wang na makulong. Maaari bang takpan ng hari ang langit gamit ang isang kamay? Pumasok kayo at malalaman ni. Bibigyan kita, ngunit hindi ko ito maibibigay ng libre. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang hari? Lin Yang. Anak, Ama, ano nga ba ang haring yon? lahat ay ikaw. Ako, sinaktan ng pamilyang Wang. Sapat na ang ipinadala ng Red Dragon Blood. Lauhi. Diyos ko. Huwag mong gambalain ang tulog ng asawa ko.
Alam kong lumabas ka na ng bundok, sinadya mong pumunta. Milyon-milyong beses akong dapat mamatay. Ngunit mayroong, dapat kong isumbong sa hari. Sabihin mo, anong issue? May mga tao sa ibang bansa. Nalaman nilang nakauwi ka na, hindi na sila mapakali. Oh. Hindi pa sila nasasaktan ng sapat, ano? Sa nakaraang 5 taon, sila ay naging bihasa, sumusunod sa Panginoon, nagsaliksik sila ng mga target, at mga armas at plano. Mayroon silang espesyal na training team, mga mersenaryo. Okay, alam ko na. Hintayin mo munang matapos ako. Pupunta akong personal. Huli na ang lahat, dumating na sila sa Yon City. Naiintindihan ko na. Hinihintay ka ng hari sa pagbabalik mo, ang iyong kasal. Tiyak na ako ang bahala rito. CJ, umuwi ka muna. Ako, si Red Swan, at ang iba pa, ay pag-uusapan ng estratehiya, aksyon bukas ng umaga. Diyos ko, paalam na po ako. Pulang Phoenix. Ipaalam sa pangkat bukas ng umaga lalaban tayo. Mahal na hari, ang kasunduan ninyo. Mga hamak na langgam. Wawasakin ng pabigla, walang pagtatagal. Tama ba? Kasunduang ito ng hari, hindi karaniwan ito. Tingnan ninyo, maaga pa lamang, puno na ng tao. Nag-agawan ng pwesto, kasunduan ng hari. Bukod sa kailangan ng imbitasyon, ang tulad namin, dapat nasa labas lamang. Mga nakamasid. Tingnan ninyo. Seliado ng lahat. Nabalitaan ko, walang imbitasyon mula sa hari. Kahit ang pintuan ay di masisilid. Lumabas ang hari sa bundok. Sa buong lungsod ng iyo, tanging 5 pamilya ang makakapasok. So ay, pagkatapos kong kumilos, grupong salbahe, bumalik ka rito agad. Hoy, batang lalak. Anong ginagawa mo? Nakabihis kang parang aso. Paano? Gusto mong makigulo? Paano? Gusto mong pumunta? Halika, lumayo ka sa akin. Tumagos. Isama mo ako. Ngayon, di ako makapasok. Sa kasunduan ng hari, di ko mapalabas ang galit ko. Anong ginagawa mo? Pangbutas. Oras na para umalis. Hari, Mahal na hari, kaawaan nyo kami. Maliit na nilalang, walang alam. hari, kawa ninyo kami. Mahal na hari. Paano haharapin ang dalawang ito? Alay sa langit at lupa. Hoy, Chinsi. Simula ngayon, ikaw ay Chinsu. Nauunawaan. Ang babaeng iyon ay di dumating. Sinira maraming magandang bagay ko, nang ahas pa siyang pumunta. Maasahan mo. Laiking Chin. Naaalala kong sinigaw ni Baijia. Chinsu. Paano nakapunta si Chinsi dito? Pinalitan ko na ang pangalan nila. Hindi ba? Magpalit ng pangalan ngayon? Di natatakot matuklasan ng hari. Pinuno ng pamilyang Chen. Huwag kang makialam sa iba. Kung malaman ito ng hari, palitan ang pamilyang Qin nyo, ano ang mangyayari? Ano ang magagawa niya? Huwag mong kalimutan. Chinsu. Kasapi rin siya ng pamilyang Qin. Sa panahong iyon, aasa tayo sa hari. Iyong pamilyang Chen, may hahambing kaya? Alam na ito ng lahat. Ang pamilyang Qin natin, may Qinsi at Qinsu. Ang taong dumating ngayon ay si Qinshi. Kung ang hari, ayaw kay Qinshi na ito. Ang ating pamilya, may isa pang Qinshi. Ang pamilya Qins ay talagang magaling. Sino ang tinatawag na hari? Imbitahin na lang si Qinshi. Tingnan ko nga. Sino ang hari? Ang aking pamilya ko, paano mo siya magagalit? Tingnan ko nga. Ang hari na nakakatakot sa aking ama. Anong demonyo ito? Hoy, walang imbitasyon. Striktong bawal pumasok. Gusto kong pumasok at tumingi. Hindi ka maaaring tumingi. Bilisan mo. Ang aking liham ng imbitasyon, kinuha ng iba. Malapit ng tanghali. Bakit hindi pa dumarating ang hari? Magtiis ka na lang, baka may gawain na nagpahuli. Talagang umaasa. Sino ba talaga ang hari sa tingin mo? Lolo. Ang hari ay talagang hindi darating, di ba? Magmeditasyon at maghintay. Dahil siya sa babaeng iyon.
Talagang hindi na darating, ano ang gagawin? Kung mahuli ko ang hari, ang landas na ito, at pagkatapos noon, si Yao Yao ay hindi nagagamitin sa ilalim ng awa ng pamilya Kings. Hoy, walang imbitasyon. Striktong bawal pumasok. Gusto kong pumasok at tumingi. Hindi ka maaaring tumingi. Bilisan mo. Ang aking liham ng imbitasyon, kinuha ng iba. Hoy, Chinshi. Dumarating ka talaga? Pinabagsak mo ang aking pamilya. Sa tingin mo, palalampasin ko. Lolo. Nandito na talaga si Chinshi, ano ang gagawin? Hindi pa sumusuko ang Chinshi na ito. Gusto niyang malapit sa hari. Pangarap niya yon. Gayunpaman, ang mga salitang nasumpungan ng hari ay tapos na. Totoo naman. Tatawagan ko si Shiren para iuwi niya si Chinshi. Umuwi ka na agad. Maaari kang pumunta sa pagpupulong na ito. Itay, gusto kong sumugal ng kaunti. Ano ang ipinusta mo? Kilala ka ba ng hari? Bumalik ka agad sa akin. Nag-init ang ulo ng matanda. Wala tayong magandang dulot. Tatay, hindi ako babalik. Hindi mo na ako pinakikinggan. Kung hindi ka na babalik sa akin, Tatay, wala na akong anak na tulad mo. Sirang sapatos ay sirang sapatos. Gusto mo pa ring umasa sa hari? Huwag kang lumabas at mahiya. Makinig ka na sa tatay mo. Umalis ka na. Hays, pwede nang pumasok. May kulang pa sa loob. Ang naglilinis. Papasok ka ba? salamat. Chinshi, tumigil ka ngayon din. Lahat kayo. Nais kong ipahayag. Mula ngayon, Chinshi ay hindi na miyembro ng pamilyang Chin. Chinshi, ang gasto sa gamutan ni Yao Yao. Ituring ninyo itong hiram sa akin. Dapat mabayaran sa loob ng kalahati. Kung hindi, kakasuhan ko kayo hanggang dulo. Chinshi. Talaga namang lumapit ka. Nalinis na. Hindi malinis. Dilaan mo lang para luminis. Kimchi, ang tapang mo. Ang tapang mo talaga. Okay ka lang ba? May sugat ka ba? Lin Yang, baliw ka. Inagaw ang imbitasyon kay Kinshai. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sinampal mo ako. Security. Ay drug palabas ang magkapares na ito. Linyang. Ang tapang mo talaga, kahit gamit ng nangahas sumugod sa engagement party. Tinitingnan kita, parang sawa ka na sa buhay. Sino ang nagbigay lakas sa'yo? Para maglakas loob kang kausapin ako ng ganito. Lin Yang, umalis ka na. Nong Shai. Dumating ako para sa'yo. Umalis ka na, mamamatay ka pagpasok sa palasyo. Kaya pa bang maglakad ng pagong? Huwag mo na rin tingnan. Anong lugar ito? Ilang araw na ang nakalipas. Palihim na pumasok sa bahay namin. Hindi ko pa siya napapanagot. Okay na ngayon. Hindi na kailangan. Hindi ka iwanan ng buhay ng hari. Nakalakasan mong manatili dito. Nagdulot ng gulo sa isang mapalad na araw. Tingnan mo nga, nalulungkot ako sa iyong maliit na buhay na napakatagal. Nais kong ipahayag na. Si Linyang na ito. Pinalis na kami sa pamilyang Chin. Simula ngayon, kayo at ang pamilyang Chin namin ay wala ng kaugnayan. Nong Shai. Sinabi ko na sa'yo, gagawin kitang pinakamasayang tao. Ikaw. Napakayabang. Iyan ang pwesto ng hari. Linyang, talaga kang baliw. Bumaba ka agad. Mukhang may malaking drama ngayon. Dumating si Ginoong Hongdang. Yee! Nandito na si Lord Hongdaeng. Batang ito, mamamatay ka. Si Lord Hongdaeng, ang batang ito ay nagpapanggap na dapat siyang patayin. Pumasok sa pagharap sa hari. Naway umalis ang hari sa bundok. Pinuno. Paano siya magiging hari? Imposible iyan. Hindi ba ang maling tao ang inyong sinamba? Paano siya magiging hari? Opo, tagapagbalita. Kayo, nagkamali ba kayo? Si Linyang na ito. Siya ay isa sa manugang namin. Sino mang lumapastangan sa hari?
Lahat. Nag-aalay sa langit at lupa. Kayo. Ang tunay na hari. Ang pamilyang Wang ay nanunukso sa hari. Nararapat lang na sila'y masira. Napahiya ko ang hari sa harap ng marami. Kung malaman ng tatay ko, siguradong papaluan ako hanggang mamatay. Ngayon ang aking engagement. Ngunit kayong lahat, ay kayo ang umapi sa babae ko. Sino ang nagbigay lakas ng loob sa inyo? Ang tunay na hari. Hari. Alam ko na kung sino kayo, Dragon at Phoenix sa piling ng tao. Maraming taon, inalagaan ko kayo ng husto. Nang mabuti. Anong lakas ng loob mo para sabihin niya? Nalinlang niyo ako ng 5 taon. Ginawa niyo akong manugang sa 5 taon. Ngayon, malakas pa rin ang loob ninyong apihin ang aking asawa at anak. Kung hindi dahil sa ilang araw na ang nakalipas, nalaman ko na, ang lihim na relasyon ni Kintsi kay Kong Jai. Totoong naloko niyo ako. Asawa ko. Nagkamali ako. Parusahan niyo lang ako, sapat na. Hayaan niyo si Lolo at ang pamilyang Chin. Wala kang karapatang magsalita rito, umatras ka agad. Kintsi, magsalita ka pa ng isa pa. Naniniwala ka bang bubunutin ko ang dila mo? Kasalanan ko ang lahat ng pagkakamali. Magkakapamilya ba ang lahat? Tama ba? Pamilya, pero kanina lang. Narinig kong si Lolo Kin ay nagpahayag sa publiko na itinatalsik si Kintsi sa angkat. Galit na salita ang lahat yan. Ate Si, ikaw naman, tunay ko pong apo. Paano ko kayang pakitunguhan ng masama, palayasin mula sa angkanchin? Ate Si. Makipag-usap ng maayos. Kay Lolo Kin. Diyos ng digma. Kasalan mo ang kasal ngayon. Huwag mong guluhin ang masayang okasyon. Nandito ka ba para mamagitan? Hindi kaya, nandito ako para batiin si Junwang. Sino mang manggugulo, sa minamahal ng Diyos ng digma, kahit isa, ay hindi ko palalampasin. Pinalibutan ko na ang lugar, hindi aalis hanggang matapos. Walang tatakas. Diyos ng digma. Nakalimutan mo ang dala mo. 8C. Pasensya na sa mga nakaraang taon. Napakaraming hirap ang dinanas mo. Ngunit ngayon, bumalik na ako. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Diyos ka pala ng digma. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Alam mo ba kung gaano katagal akong nagtiis? 8C. Dinaya ako ni Lolo Kin. Sinabing si Kintsi ang tumulong noon. Kaya, bilang pasasalamat, pinakasalan ko sila. Nang maglaon ay nalaman ko, ikaw pala ang totoong nagligtas. 8C. Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi, okay ba? Paano ka babawi? Ang sarili ko, ang buong Yun City, at ang buong mundo. Ako ang sasaksi dito. Naglutas siya ng problema kagabi. Kung hindi siya mahuhuli ngayon sa napakahalagang sandaling ito. 8C. Simula ngayon, hindi ko papayagan ng sinuman na apihin kayo ni Yao Yao. Ayoko. Isang beses ka lang niya nailigtas. Pero 5 taon kitang pinaglingkuran. Ngayon, sa kanya ka, ano ako sa iyo? Napakalupit mong babae, makakapal ang mukhang magtanong ka pa. Nang kayong dalawa ni Chong Ginoo ay nangangalo niya, nakalimutan mo na ba? Hay! Paumanhin. Diyos ng digma, patawarin mo ako. Ginoong Chong. Umurong kayo. Sampalin ng sampalin. Walang hihinto, hanggang sa utos ko. Lin Yang. Hindi mo ako maaaring pakitunguhan ng ganyan. Asawa mo ako. Traidor. Gaano katapang mong ako'y paluin? Nasaan ang mga Dragon Guard, Paul? Mula ngayon, hindi na kita iiwan muli. Tiyak na ipagtatanggol kita at ang iyong anak na babae. Pagbati, Reyna. Pagbati, Reyna. Pagbati, Reyna. Pagbati, Reyna. Sa mga nagdaang taon. Salamat sa inyong kabaitan. Hindi ko ito malilimutan. Ngayon, kailangan kong ayusin ang aking personal na gawain. Nongsu, ako ang iyong totoong lolo. Matigas talaga ang iyong puso, ang pagbagsak ng ating pamilyang Chin. Lolo. Maraming beses mo na akong ipinagkanulo. Akala mo ba ako'y iyong apo? Mula ngayon, Qin Shai ay aking asawa. Hari, tapos na ang iyong kasunduan. Ngayon, tutulungan kita, ayusin ang bawat pamilya, para wala ng problema. CJ. Kaya ako,
Habang pinapanood ng aking asawa, kung magiging masaya tayo, ay kinongso nakasalalay. Susundin ko ang utos ng hari. Pinuno ng pamilyang Lee. Pinunuhi, ang aking pamilyang Lee ay hindi kailanman sumuway sa hari. Alam ko, ngunit ang iyong pamilyang Lee, ang mga industriya sa medisina, ay ibibigay sa prinsesa ng Reyna Madre. Magpahinga na tayo. Salamat, hari. Mayroon ba si Yaoya ng sariling espesyal na ospital? Pinuno ng pamilyang Chen. Ang aking pamilyang Chen ay mayaman sa tanyag na alak. Magiging may-ari ako ngayon ng distilerya ng pulang alak at ibibigay kay Ginang Katsma. Alam ko. Bumaba ka. Pinuno ng pamilyang Ma. Malaki na ang iyong kasalanan. Para sa iyo. Hayaan mo ba akong magpasiya? Siyempre, Pinakamasama ang pamilyang Lee. Kunin na ang lahat ng kanilang kayamanan at i-donate sa bahay ampunan. salamat hari. Wang Kui. Ginoong He. Noong una, hindi ko alam na si Linyang ay hari. Kahit bigyan mo ako ng lakas ng loob, hindi ko na siya kayang hamunin. Ginoong He. Magmadali ka, umuwi at ilathala ang balita. Huwag mong dudumihan ng hari. Saan ang mga gwardiya? Sa lugar ng kasal? Ho. Hari. Ng Chomklao. Hari, alam kong mali ako. Tungkol sa pamilya Chin. Kahit anuman, siya pa rin ang lolo o kaya hayaan na lang. Mananatiling mabuti kong apo. Ako po. Kami, buong pamilya Chin. Salamat po. Sandali lang. Talaga? Anong plano mong gawin sa pamilya Chin? 5 taon akong nilinlang ni Lolo Chin. Inapi ka ng mahigit 20 taon. Tiyak na hindi ko siya palalampasin. Lin Yang. Bigyan mo ng ligtas na daan ang pamilya Chin. Okay, bahala ka na. Bakit mo ako dinala rito? Para dalhin ka, mamili ng damit pangkasal. Bukas, gagawin ko ito sa harap ng lahat. Ipahayag na ikaw ay asawa ko. Magandang araw po. Anong maipapayo niyong bilhin? Paano naman ang mga damit pangkasal na Chinese style? Mas mahal. Kung upahan mula 10,000 kada araw. Kami, bibili po kami. Tingnan mo itong damit. Kumusta naman ito? Kulong sa ambience. Itong damit na ito. Pwede ko bang subukan? Hindi pwede. Masyadong mahal ang damit na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Kung kaya mong bilhin, subukan mo. Hindi mabibili. Tingnan mo na lang ang iba. I swipe ang card. Diamond Gold Card. Ma'am, sandali lang po. Hindi magagamit ang card na ito. Kung walang pera, bakit ka nagpapanggap? Hayaan na lang. Tara na. Tingnan na lang natin sa iba. Hindi, kunin natin ang damit na ito. Tawagin mo ang boss mo. Ang boss namin, nasa engagement party na ng hari. Hindi siya available. Bibigyan kita ng 10 minuto. Tawagin mo siya rito. Anong problema mo? Sino ang magtatangkang gumawa ng gulo sa pamilya Che? Ako. Ang hari ay personal na dumating, paumanhin sa abala. Hari. Ang iyong waiter. Masyadong bastos. Lumuhod ka. Hari. Hari, nagkamali ako. Hari, sa'yo ang buong mall. Pumili ka kung ano ang gusto mo. Hindi na kailangan. Kunin na natin ang damit na yon. Iba pa. Hindi rin namin gusto. Lolo Chin. Hindi mo ba nakikilala ang bayani sa iyong pangitain? Hinahanap ang hari. Kahit siya pa ang manugang, wala yan. Nangangahas pa rin siyang kumilos ng ganito. Kung hindi ang angkan ni Kin mo, paano mahihila pa baba ang angkan kong Wang? Bakit ka nakikialam sa angkan kong Chin? Kung hindi ang angkan ni Kin mo, nagbigay buhay kay Kin Shai. Paano kung magagalit ang hari? Chin Shi, nasa piling nilinyang ka ng 5 taon. Pero hindi pa rin natagpuan ang pagkatao niya. Siya ay isa lamang walang kwentang tao. Paano kung malalaman na siya ang hari? Ngayon, ang agarang usapin ay ang paghahanap paraan para pakitunguhan ng hari. Iyon ang hari. Sabihin mo sa akin kung paano siya haharapin. Ang hari ay tao rin. Tao, kaya may kahinaan. Ang hirap sa pagharap sa hari, pero madali lang pakitunguhan si Chin Shi.
Tampilan ng monitor, nandito si Baoshai na dinukot ng mga tulisan. Ako'y naguutos na kumukolekta ng tropa. Huli na ang lahat. Makalipas ang 1 minuto, mas naging delikado si Baoshai. Po, nahanap na, nasa tambakan. Hoy, talaga, ang taga-angkan ni Qin ang gumawa. Red Swan, ipunin lahat ng tropa. Palibutan ang tambakan. Pakawalan mo siya. Lin Yang. Kung hindi mo sila uubusin lahat, ang aming angka ni Qin ay hindi rin gagawa nito. Sabihin mo uli. Pakawalan mo siya. Lin Yang. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Magpakasal ka sa akin bukas. Kung hindi, papatayin ko siya. Lakas ng loob mo. Ano ang kulang sa akin? Kailangan mong makasama siya. Baoshai. Lin Yang. Pakawalan mo ako, angka ni Qin. Magpakasal ka kay Qinshi. Pakakawalan namin si Baoshi. Kung hindi, lagot na tayong lahat. At ang aming angkan ni Wang. Kasama pa ang angka ni Kong namin. Angkan ni Qin. Angkan ni Wang. Angkan ni Kong. Tandaan ko kayong lahat. Hari. Kung hindi dahil sa'yo na pinilit ka na mamatay ng sobra, paano kami mamamatay at masisira ng husto? Ayokong mamatay siya. Bukas, magpakabait ka. Magpakasal ka sa akin. Lin Yang. Sa tingin ko, mas maganda ito. Magpakasal ka kay Qinshi kapag nasa tamang edad ka na. Si Qinshi ay nagpapakababa. Hari, Sa ganitong paraan, magkakapamilya pa rin tayo. kilalang Mama Meryl. Ano ang mali dyan? Ayokong makasama ang masamang babaeng ito. Maglingkod lang sa iisang asawa. Qinshi. Pangunahing isaalang-alang ang kabuuan. Lin Yang. Alagaan mo ng mabuti si Yao Yao. Maniwala ka sa akin. Mawawala rin ito agad. Red Swan. Shai, Ate Shai, ayos ka lang ba? Hari, paano ito aayusin? Walang matitirang kahit isa. Mahal na hari, pakiusap, iligtas niyo ako. Lahat ito ay dahil pinilit ako ng pamilyang Qin. Ako ang tunay na lolo ni Qinshi. Papagpatayin niyo ba ang lolo niya? 5 taon bilang mag-asawa. Papatayin mo rin ba ako? Lolo Qin. Hay nako, ikaw talaga, wala kang kahihiyan. Matagal ka nang pinaglalaruan si Qinshi. Pinalayas na sa pamilyang Qin. At ikaw rin. Qinshi. May mukha ka pang sabihin niya, ang kasal niyo sa loob ng 5 taon. Sawa na akong sayangin ang laway ko sa'yo. Hari, maging ang pamilyang Qin, ganap na masira man o hindi. Huwag mo nang gamitin. Maging ito ay pagsasamantala sa kanila. Ang ibig mong sabihin ng tagapagligtas ay, Ipinadala sa larangan ng Ashura. Gusto kong sila ay hindi kailanman magiging payapa. Lin Yang. Kahit ako ba hindi rin. Ako ang iyong asawa. Qinshi. Magsalita ka, sige. Hindi ko matiis na makita silang ganito. Pakitunguhan ng iyong lolo. Pamilyang Qin. Pamilyang Wang. Pamilyang Kong. Mula ngayon, hindi na kailangang umiral. Mahal na Master Hua. Alam ng alagad ang kanyang pagkakamali. Hindi inasahan ng alagad na apo. Ikaw ang dumating noong araw na yon. Ipinadala ng mga alagad sa'yo. Dumating na ang medical certificate. Nasaan ang Miracle Dr. Hua? Bakit ikaw, kung hindi ka nagdulot ng problema sa sarili mo? Miracle Dr. Hua, hindi naman ako mapapatalsik. Umalis ka. Sino ka para isipin mo yan? Gusto mong malagpasan ito? Kailangan mong manatili sa akin. Luhod ka rito. Sino ang maingay dito? Igalang ang guro. Siya nga, nakakaabala sa kapayapaan ni Miracle Dr. Hua. Gusto ko itong pigilan. Hindi ito mapipigil. Naparoon upang igalang ang pagdating ng hari. Ano? Ikaw ang hari. Tumayo ka na. Sinabi na ng aking guro, wala kang etika bilang doktor. Hindi ka dapat maging doktor. Umalis ka na. Sige na. Wala akong oras makinig sa'yo nagtuturo sa alagad. Gusto kong makita si Master Hua. Si Master Hua ngayon ay naggagamot sa sakit ni Ling Ai. May magagawa ba ako? Tulong. Si Qinshi ay nasugatan. Aanyayahan ko si Master Hua upang tahiin ang kanyang sugat. Kung maniniwala ang mahal na hari, hayaan mo akong sumubok. Tinitiyak kong walang peklat. Dapat alam mo na, ang kapalit kung hindi magaling. Maging kampante ang mahal na hari, kahit ang pinakamaliit na kapintasan. Ako, hindi ako dapat maging doktor. CJ. Kung gayon, sayo ko na lang ito. Kumusta, Ginoong Qin? Dito po. Hari, ano ang ginagawa mo rito? Maupo. Si Qinshi ay nasugatan. Dala ko siya para gamutin. Ano? Dali, dalhin mo ako. Ang iyong alagad ay wala na. Xiao Shan, bagaman magagawa ng medisina, ngunit hindi ako nagtitiwala. Hoy, minor na sugat. Hindi sa gabal. Sige kung gayon. Talaga? Kumusta si Yao Yao? Ang sakit ng iyong anak ay nag-aling na.
Magiging okay na siya bukas. Maraming salamat sa iyong pagod. Walang anuman. Bukas ang kasal ko. Ginoong tagapagturo, dalhin siya sa lugar ng kasal. Ang seremonya ng kasal ng hari, kailangan kong uminom. Hari. Ang lugar ng kasal ay ayon sa iyong hiling. Nagsimulang ayusin. Ayusin ito agad. Magpadala ng bantay sa lugar. Kung gayon, ang mga inimbitahang panauhin. Ang buong lungsod ng iyon. Mga tanyag na tao, lahat ay inimbitahan. Tama. Ang lugar bukas. Tiyak na magiging masigla ito. Sana nga. Ginoo. Hindi ko alam kung ngayong gabi. Maaari akong manatili dito. Maaari akong manatili ng isang gabi. Sige. Ngayong gabi, gagamutin kita. Tinitiyak ko bukas, ikaw ay magiging masigla. Kung gayon, salamat sa'yo. Hindi problema. Tara na. Hinihintay ko ang araw na ito. Masyadong matagal naghintay. Sa wakas, dumating na ang araw. Ang 5 taon na nakalipas. Naging mahirap para sa'yo. Ang 5 taon na nakalipas. Ngayon, dumating na ba ang hirap at saya? Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin kitang pinakamasaya. Ang pinakamasayang babae. Tama. Hari. Ikaw ba, mahal mo si Miss Chinshi habang buhay? Binibining Chinshi. Gusto mo bang manatili sa tabi ng hari habang buhay? Buong puso. Ang hari, kahit na si Binibining Chi, pangit man o maganda, hindi mo ba siya iiwan? Hindi kita iiwan. Hindi pababayaan. Binibining Chinshi. Kahit na ang hari, mayaman man o mahirap, mananatili ba kayong magkasama habang buhay? Magkasama habang buhay. Ang hari, Binibining Chinshi, ang inyong kasal. Saksi ang buong mundo, halina't maging saksi. Ako si Linya. Gusto kong alagaan si Binibining Chinshi habang buhay. Mga salitang nabitawan. Hindi na mababawi ang mga salita. Ako, si Chinshi. Masaya akong makasama si Linya. Pagkatapos na natitirang buhay. Bye Zuo, malapit nang matapos ang kasal na ito. Kumusta ang ulo ng milagrosong doktor? Hindi pa siya dumarating. Hindi ko rin alam. Gayunpaman, sinabi lang ng milagrosong doktor na tiyak na darating siya. Ngayon, inaanyayahan ng bagong kasal, magpalitan ng singsing, hawak kamay habang Papa at Mama. Mama. Binabati namin ang hari. Nagsasama na ang hari at ang kanyang asawa. Yaw-yaw. Papa at Mama, hindi na kita iiwan. Di ba? Mula noon, aalagaan ka ni tatay. Di ba? Shy, hayaan mo akong pumasok. Ako ang nanay ni Xiaoxi. Sino ang maglalakas loob pumunta sa kasal ng hari, nagsisigaw ng malakas? Malamang ina siya ni Chinshi. Pasukin siya. Papasukin ang mga tao. Hari, napakasal ka nang hindi sumusunod sa patakaran. Anong patakaran ang gusto mo? Ang pagpapakasal sa babae noon pa mang sinauna. 3 libro, 6 na regalo. Mayroon ka ba nito? Hindi ko kailangan ang 3 libro at 6 na regalo. Ang pinakapangunahing dot, dapat meron ka. 7 milyon mula sa clubhouse noong nakaraan. Inubos mo lahat. Hindi pa rin sapat. Hindi iyan isasama. Iyon ay dahil nagbenta ako. Ako mismo ang kumita niyan. Wala akong pakialam. Kung hindi ka magbibigay ng pera, huwag ka nang magpakasal. Gusto mo ng pera, tama? Opo. Magkano ang gusto mo? Bakit hindi pwede? 100 milyon. Mama, huwag kang magsasalita. Hindi ito para sa iyo para sabihin. Bibigyan kita ng pera. Maglalakas loob ka bang kunin ito? Ako ang nanay ni Kinsu. Ako ang biyenan mo. Lalaban ka sa biyenan mo. Nanonood ang lahat. Ang marangal na haring ito. Hindi mo kilala ang biyenan mo. Papapatayin kita.
Walang kinalaman sa hari. Hong Daeng, umatras ka. Sige po. Bibigyan kita ng pera. 200 milyon. Ako ang yaw-yaw na ito na nagpalaki sa iyo. 100 milyon pa. Hindi ba sobra na iyan? Sige po. 300 milyon. Nagdusa ako ng husto. Pinalaki ni Kinsu. Magdadagdag pa ako ng 100 milyon. Su. Pagkatapos ng kasal, tandaan, iwi mo ang manugang mo, inay. Teka muna. Ako sa ngalan ng hari. Simula ngayon, anumang establishmento, bawal siyang tanggapin. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang nanay ni Kinsu. Ako ang biyanan mo. Bibigyan kita ng 500 milyon. Putulin ko ang lahat ng ugnayan mo kay Kinsu. Mama. Huling tawag ko sa'yo na mama. Noong una, binenta mo ang mata. Pinalampas ko na noon. Ngayong, nandito ka na naman. Nanggulo ako sa kasal. Hindi mo ako nahuli. Noong minsan ang anak mo. Pero nanay mo pa rin ako. Paano mo ito nagawa sa akin? Anak na walang utang na loob. Hong Daeng. Ihagis mo siya. Tama. Matandang babae. Ikaw ang umalis. O gusto mong ihatid kita? Hindi mo ako pwedeng pigilan. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang tunay mong ina. Ako ang biyanan mo. Mga Ginoo at Gina, tapos na ang pagkabata. Ipagpatuloy ang kasal. Kinsu. Sa buhay na ito, ang pinakamamahal ko. Habang buhay tayong magkasama. Habang buhay ang hari. Kinsu. Pinapaalis ko ang nanay mo. Ako ang sisisihin mo, tama? Mula nang lokohin mo ako. Nakapag-move on na ako sa iyo. Sa nakaraang 5 taon, utang ko sa iyo'y sobra na. Simula ngayon, ako'y mananagot. Titiyakin kong makakabawi ako. Sana ang iyong pagbabayad ay hindi lang panandalian. Kundi panghabang buhay. Ipasa ang utos pababa. Ang Yuanlong Group sa aking utos. Kaninang hapon itong araw, nagsimula na sa Yun City. Bigyan ng buong kapangyarihan, si Kinsi ang mamamahala. Nagbago na ang Yun City. Hanggat nariyan ang hari, ang Yun City ang hari na may huling salita. 5 malaking angkan, 2 nawasa, 3 natira, lahat sila isusunod sa hari. Alam mong hinintay ko to. Gaano katagal na? 5 taon. Nailigtas mo ako 5 taon na. Ang gusto ko lang ay, protektahan ka habang buhay. Kung gayon, ikaw. Mahal mo pa ba ako? Ano sa tingin mo?